Ay, nagbabalik po tayo mga kaibigan sa part 2 ng ating video. So, ito tuloy po natin yung ibang mga katanungan na natatanggap po natin. Hindi ko po masasagot isa-isa pero sasagutin po natin yung ilang mga common questions na nababasa po natin sa ating channel. So, isa pong tanong dito ay yung nag-i-issue daw ang barangay ng certification na yun po ba ay tree cutting? May authority po ba ang barangay na mag-issue ng tree cutting permit? Ang sagot po dyan ay hindi po. Ang may authority po na mag-issue ng tree cutting permit ay ang DENR. DENR po, wala pong authority ang barangay. Ang ini-issue po ng barangay ay yung certification na walang nag-o-object doon po sa planong pagputol po ng punong kahoy. Yun po yung i-issue. Kapag naka-issue ng barangay ng ganong certification, it does not mean na pwede na po silang magputol ng punong kahoy. Hindi po ganun po mga kaibigan. Ang gagawin muna, mag-secure pa rin muna ng permit. After may labas po yung permit, and that's the time na pwedeng magputol po ng punong kahoy. Yun po mga kaibigan, tandaanan nyo po yan. Isa pang tanong dito, ay ano daw po yung penalty kapag nahuling nagputol ng punong kahoy. Dalawa po yung mangyayari dyan mga kaibigan. Administrative at isama po natin yung sa administrative case at isama po natin yung criminal case. Sa administrative case kasi depende po yung kung anong nangyari, no? Kung naputol po yan mga kaibigan, ang mangyayari dyan ay kukunin po ng DENR yung punong kahoy at ide-decide kung paano po yung disposition ng punong kahoy. So, once kasi na wala kang permit, ang laking chance na madidispose po yung punong kahoy in favor of the government. Yun po. Malaking ang tawag dito, chance na madispose in favor of the government. Tapos kung isa pang pag-usapan kasi natin dito, i-connect na lang po natin kasi ganito yung karaniwang cases na nababasa natin sa comment. Siyempre, gumamit kasi sila ng sasakyan, no? Walang permit to transport. So, kung gumamit po kayo ng sasakyan ninyo, ang mangyayari din po ay naputol lang tayo ng kaunti dahil po sa mga circumstances, no? Ang sinasabi ko po, kung gumamit po kayo ng sasakyan, ang mangyayari dyan ay magkakaroon po ng administrative adjudication sa DENR and kukunin po yung sasakyan ninyo, doon yung custody, pati yung kahoy. So, kapag may decision na, ang mangyayari dyan, pwedeng kukunin ng DENR yung sasakyan at mga kahoy. So, malaking chance po na magiging in favor of the government po. So, mapupunta sa government at then kung i-dispose yan, mapupunta rin po sa mga schools, sa DSWD, mga ganun. At marami pa pong ibang mga pwedeng mapuntahan. Pero may proseso pong susundin po mga kaibigan. And then yung isa pang aspeto ng pwedeng magiging penalty ay doon po sa court kasi may criminal case po. Yung sinasabi natin dito ay yung kung nagputol nga kayo, pwedeng mag-fall doon sa theft na kaso o pagnanakaw. So, dadaan po sa korte yan and magde-decide po yung judge. So, kung ano po yung magiging decision niya, yun po yung masusunod. So, there's a probability talaga. Kung criminal case yan, syempre kulong, ganun po. And sa judge na lang po yung bahala. Dalawang aspeto po yan, administrative case at yung sa criminal case. Ganun po yung magiging penalty. Let's go sa isa pang katanungan kasi may nagtatanong rin po dito kung pwede daw po ba yung kung magpro-prune ka ng punong kahoy, kailan pa ba ng permit? Yes po, kailangan po. Meron po tayong tinatawag na pruning permit. Yan po, syempre yung mga sanga ng puno na puputulin, kailangan pa rin ng permit. So, mag-secure pa rin kayo doon. Pipicturean pa rin ng mga taga-DNR yan. Then later, ay ang tawag dito, mag-issue na po sila
ng permit para sa inyo. And ano pa ba yung ilang katanungan? Okay, ito. Ang ano ba yung karaniwang reason kung paano or ano yung mga best na i-reason kung kayo po yung mag-a-apply at maaprubahan? Unang-una, yung visa experience mo natin, ito yung mga madalas na pwedeng maka-aksidente kung may bagyo or may mga disasters, or yung tinatawag natin na yung 3 ay it may poses danger to lives and properties. So kung pwedeng masira yung property ninyo dahil lang sa puno, kung may bagyo, ganun po, or pwedeng ang tawag dito, syempre ang puno minsan kung matutumba yan during typhoons, nakakamatay. So para maagapan yan ay mag-secure po kayo ng tree cutting permit. So i-assess din pa rin ng DNR kung totoong it poses danger to lives and properties. So yun yung mga chances. So paano kung malapit ng matumba yung puno? Kung may chance pa na mag-apply po kayo. Pero kung siguro during the times na may typhoon na at hindi pa kayo nakasecure, siguro for humanitarian considerations na pwedeng putulin. Pero i-coordinate nyo pa rin sa barangay, coordinate nyo pa rin sa DENR. Para sa ganun ay hindi po kayo makasuhan. Kasi mahirap na, no? Kung buhay yung pag-uusapan natin, kailangan din pong i-balance. Pero kung may time po kayo na mag-secure, ay yun po yung gagawin ninyo para hindi po kayo makasuhan, no, mga kaibigan. And may nagtatanong pa, isa dito, kung ano daw kapalit ng pagputol. So kung may permit po kayo, meron pong isang condition mga kaibigan na may equivalent po na kailangan yung itanim. Bakit? Ano yung reason? Ganito po kasi yan mga kaibigan. Yung isang puno ay maraming taon yung hintayin mo para, yung isang seedling I should say, maraming panahon or maraming taon para maging puno yan. So ang mangyayari dyan ay kailangan mong palitan ng marami din. So kung ilan yung naputol mo, marami yung ipapa-require. And yung number na ipapa-require kasi ay, kung di ako nagkakamali, it's 100, no? 1 trees to 100. Hindi ko alam kung may mga changes na ngayon, pero ganun po, no? Ang reason kung bakit ganun karami is that yung isang puno kasi there's a tendency na hindi yung 100 halimbawa na itatanim, hindi agad-agad mabubuhay or hindi mabubuhay lahat po yon. Yung 100% na target mo na mabubuhay, maaring less than the 100%. So kapag lalaki din yan, pwedeng maging 50%, pwedeng maging 1%, ganun, depende po sa situation. So, ganun po, para yung tsansa na kapag lalaki yung mga yan, at least may mga maraming, no? Maraming puno pa rin yung lalaki. And, ayun, yung isang puno kasi, dun sa mga naunang videos natin, panoorin nyo na lang, na-explain ko kung bakit kailangan pa nating magtanim ng punong kahoy. Siyempre, for environmental protection at napakaraming benefits yung pwedeng makuha natin sa pagtatanim ng puno. So, yan po yung mga sinagot muna nating mga katanungan. And sa part 3, abangan nyo po ulit yung ating video. Maraming salamat po and hope na nag-subscribe po kayo sa ating channel.